Kilatisin, busisingin ang mga kandidato. Dito sa Debate 2019, the GMA Senatorial Face-Off. At diretsuhin na natin, Vicky, para sa ikatlong grupo ng mga kandidato sa Round 1. Ong, Padilla, Arellano, Manicad. at Tanyada. Ayan, Dr. Willie Ong, kayo po ang una at ang magtatanong sa inyo ay si Mel Tiangco. Salamat, Vicky. Dr. Ong, sabi po ninyo na ang inyong serbisyo ay inyong ibinibigay sa taong bayan ng libre. Mapamayaman, mapamahirap. Sinabi rin ninyo na marami kayong natutulungan. Ano po? Na sa kanilang mga problemang pangkalusugan. So, tinatanong lang, gano'n naman pala bakit tatakbo pa kayo sa Senado? Bakit hindi na lang kayo magpatuloy bilang isang doktor na libre na kailangan naman talaga ng ating bansa? Yes, oo. 25 years ko na to ginagawa, Mel, sa pagtulong sa ating kababayan. Kakaikot ko sa mga mahihirap na lugar. Gusto ko talaga sila maggamot, matulungan. At bilang pribado, nagagawa ko lang siguro baka 100, 200 pasyente lang natutulungan ko. Pero pag sa Senado, mas marami tayong matutulungan, may mga batas, may oversight committee. Kung makakatulong tayo sa 10,000 tao, 1 milyong tao, why not? Kasi parang feeling ko meron pa ako i-offer sa bayan natin para maalagaan yung gamot natin, dapat safe, yung pagkain natin, dapat safe, tsaka yung mga bakuna, dapat safe. Lalo na yung nangyari sa Dengvaxia, yan talaga isang reason kaya tayo pumasok dito. Gusto natin, makontrol natin yung pagbigay ng gamot para at least sure tayo sa health ng kababayan natin. Feeling ko mabibigay ko tong expertise para sa Senado. Alright. Pero alam po natin lahat, doktor, na hindi maliit na pera lang ang ginagasta sa eleksyon, sa kampanya. Saan ho ba kayo kumukuha ng panggastos sa inyong election campaign kung hindi kayo sumisingil na professional fees for being a doctor? Yes, oo nga. Sabi nga nila, kailangan mo ng 3 Gs, di ba? Guns, goons, and gold. Wala tayo po. 1G lang tayo, God lang. Marami tayong followers sa Facebook, social media, pero kung mga libreng guesting sa mainstream media at nag-iikot din tayo, pero konti lang talaga ginagastos natin. Kasi kung meron akong makukuhang tulong sa iba, itutulong din natin sa ating kababayan. Ayan. At may nag-activate ng podium light, si Jiggy Manica. Jiggy, go ahead. Dok, pareho po tayo ng pananaw sa Pork Barrel Fund. Dapat ipamahagi sa mga ospital at magkahati-hati po ang mga ospital para sa pondong ito. Sa tingin nyo ba, meron ho ba kayong estimate kung magkano po ang kailangan para ma-improve ang mga hospitals natin? Malaking budget kailangan pero sa mga hospitals, makadagdag lang ng 20 million to 30 million, marami nang matutulungan. We can save many lives. Maybe added, makakadagdag ng 5,000 lives mabubuhay sa ganung budget lang. Kaya natin tipirin na maganda para maraming mabubuhay. Thank you, Dr. Ong and Jiggy. Ginoong Dado Padilla, kayo naman po ang susunod at ang magtatanong po sa inyo si Arnold Clavio. Arnold? Sa report po ng Commission on Audit noong 2017, natuklasan na ang TESDA po ay naglaan ng mahigit 10 milyong piso sa 2 eskwelahan para sa halos 600 ghost scholar. May kaparehong issue din kayong ibinulgar tungkol naman sa mga ghost school. Bilang Deputy Director General for Communities and Local Government Unit Services po ng TESDA mula 2015 hanggang 2018, ano po mga hakbang na ginawa nyo para mapigilan po itong mga pagkakaroon ng mga multo na ito sa TESDA? Sa totoo po, nung ako ay maupo sa TESDA bilang Deputy Director General tungkol sa scholarship, doon ko po nakita talaga ang lawak ng korupsyon. Kaya nakita ko po nasasayang ang pera talaga ng gobyerno doon sa mga ghost school na yon. At ito po ay nagkaroon po kami ng mahigpit na talagang pag-check ng mga ghost school na yon at ito po ay nire-report namin. Kaya nga po marami po ang hindi nabigyan ng mga scholarship. Matapos po namin na ito ay mai-report namin yung pagkawala ng mga ghost mga ghost school po na yon. May mga nakasuhan ho ba sa TESDA? Marami pong nakasuhan at ang iba po ay hindi na rin binigyan ng scholarship nung malaman po na sila ay talagang iligal ang kanilang operasyon. Alright, tawagin naman natin si Attorney Ernesto Arellano at ang nabunot niyong panelist ay si Howie Severino. Howie. Attorney Arellano, sa nakaraang 2 taon,
dumami ang mga laborer mula sa China sa ating bansa. Sinabi po ng tagapagsalita ng Pangulo, ginagawa ng mga laborer na ito ang mga hindi kaya ng mga Pilipino at kulang na rin tayo ng labor sa Pilipinas. Bilang isang labor leader, anong reaction nyo sa sitwasyong ito? At anong maaari mong gawin kung sakaling mahalal kayo sa Senado? Hindi totoo na ang mga trabaho na ginagawa ng mga Chinese na dito sa Pilipinas ay hindi kaya ng mga Pilipino. Merong mga administrative lapses lamang sa pagpasok ng mga Chinese workers dito. Kayang-kaya ng Pinoy. Maraming Filipino labor na skilled na kayang gawin ito. Kapag ako ay umakyat sa Senado, ay maglalabas ng batas na magkaroon ng equal opportunity ng Pinoy bago ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. Yung right to strike, no? Kayo ba ay naniniwala na ito ay absolute o merong mga okasyon, may mga sitwasyon na hindi dapat magwelga? Sa kasalukuyan, very stringent ang mga patakaran bago magwelga. Ito ang sandata ng mga manggagawa para ipaglaban. Lalong-lalo na mataas ang inflation at mahina ang organisasyon. Dapat may bigay sa kanila pero meron din dapat restrictions na ibabaga ng batas. Maraming salamat sa inyo, Attorney Arellano. Dako na tayo sa ating susunod na kandidato, si Jiggy Manicad. At ang nabunot niyong panelist ay si Arnold Clavio. Arnold? Jiggy, nabatikos ka dun sa naging pahayag mo sa usapin ng press freedom kaugnay ng kasong isinampas sa Rappler. Ito yung editorial ng Philippine Daily Inquirer kasi, no? Binabanggit dito, ang tingin ng ilang kapwa mo mamahayag, maituturing daw na traitor mo yung dating profesyon para sa isulong yung political interest mo. So, una, ano masasabi mo muna rito? Hindi ko po kayo kayang biguin o traidorin. Ang sinasabi ko po ay bukod sa press freedom, hindi lang po yan basta-basta nakukuha. Kailangan po truthfulness, honesty, integrity, impartiality sa pamamahayag. Pag na-accomplish at na-comply nyo po yan, kahit sinong bumatikos o tumira sa inyong pamahalaan, sigurado pong hindi magtatagumpay dahil yan po ang isa sa requirement ng press freedom. Subalit kabaligtaran po niyan, open po tayo sa criticism o pag-atake. Pangalawa, marami po pong issue ang media. Kawalan ng OT, labor issues, media killings, at dapat tutukan din natin ang campus journalism. Kasi po, pag wala na ang commercialized media, alternative media ang ating tatahakin at campus journalism ang dapat pong palakasin. So sa tingin mo ba may threat ang press freedom sa ilalim ng Duterte administration? Orchestrated, wala po. Individual, meron po. Kasi meron pong mga kinasuhan at isa nga po dyan ang Rappler. Nasa Rappler po yan kung paano nila papatunayan na ang aligasyon laban sa kanila, ang pagpasok ng foreign funding, di umano, ay hindi po nakakasama at lumalabag sa ating konstitusyon. Nasa kanila po yan para patunayan po nila. Thank you, Thank you, Jiggy. Jiggy. Si dating Congressman Erin Tanyada, may katanungan. Maraming salamat, Pia. Kaugnay sa tinanong ni Igan. Jiggy, may pahayag ka nga na ang media ay hindi under attack. Alam natin ang fake news ay isang forma ng pag-atake sa media. Anong gagawin natin para labanan ang fake news? Dapat po magkaroon talaga ng malinaw na mas may pangil na anti-cybercrime law. Mahanap po at magkaroon ng regulasyon sa mga social media accounts na ito. Matrace yung mga creators ng fake news na sa loob man ito o nasa labas ng bansa. May ugnayan sa Interpol o ibang agencies abroad para kung doon ginawa, madali po nating matitrace. At ngayon, ang susunod nating tututukan si Congressman Erin Tanyada at ang magtatanong sa kanya si Jessica Soho. Jessica. Congressman Attorney Tanyada, minsan ho kayong natanong sa isang pagpupulong ng Liberal Party, and this is a direct quote po sa inyo. Ito daw po yung inyong sinabi. Tayo ba ang nagkamali? Kasi kung titignan nga natin, parang ang pinapahiwatig ng mga taong bumoto kay Duterte
na wala tayong nagawa for the last so many years in trying to transform society. Ngayon hong kumakandidato kayo bilang senador, pwede ho bang ibalik ko sa inyo ang inyong tanong? Saan ho sa palagay ninyo nagkamali ang inyong partido at kung magkagayon man, ano ho sa palagay nyo ang dapat gawin para maituwid ang pagkakamaling yon? Kung titignan nga po natin ang resulta ng ating halalan last 2016, hindi naman talaga nagkamali dahil marami pong mga kandidato ng Liberal Party ang nanalo. Ang hindi lang po namin napanalo ay yung position po ng ating Pangulo. Ngayon, ang tanong, bakit hindi po natin napanalo ang posisyon ng Pangulo? Dito po natin matitignan kung ang programa ng ating gobyerno noon na nakakatulong sa ating mga mamamayan, nalalaman ba ng ating mamamayan? Nararamdaman ba nila? Dahil kung nakikita po natin na itong mga programang ito ay natutugunan, no? Yung mga problema ng ating mamamayan, maliwanag po na alam nila po yan. Ang problema lang, kung naintindihan ba nila yung nagawa ng ating nakaraang na gobyerno o hindi. Matagal na ho ang inyong pamilya sa politika. Sa palagay ho ninyo, bakit ho hindi bumubuti ang klase ng politika dito sa atin habang yung mga matagal naman na nating problema sa ating lipunan, katulad ng kahirapan, ay hindi po naman nasusolusyonan? Kung titignan natin, Jessica, ang problema ay yung mga batayang problema ng ating bansa ay hindi natutugunan. Kung titignan rin po natin, hindi pinag-uusapan talaga yung ano yung solusyon sa problema ng mga magsasaka, paano natin itataas yung kita nila pang araw-araw, dahil kung nasusolusyonan po natin yan talaga, yan po ang solusyon sa kahirapan. Alright, maraming po salamat, Congressman Erin Tanyada.